Etong araw na to ay bigla ang gala namin at nagkasabay-sabay pa kami ng mga day off. Tapos kahapon, sahod pa namin, kaya biglang yaya sila na kumain daw kami sa labas. At bibili din kami ng mga gamit namin sa may mall. Pero bago yan, kakain na muna kami. Dito nga pala nila ako ni Yaya sa may Asian food. Halos kaparehas kasi ng ating mga pagkain dito sa may Pinas. At ang sabi pa nila ay masarap daw mga pagkain dito, kaya gusto ko rin matikman. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, kapag nasa abroad ka, ang pagkain mo dito ay itlog, hotdog, noodles, at yung mga ulam na madali lang lutuin. Dahil sobrang busy natin sa may trabaho, hindi tayo nakakapagluto ng mga masasarap na pagkain. At kung minsan nga kapag pagod na pagod kami, wala na kaming oras magluto. Kaya ang binabaon na lang namin sa may trabaho ay tinapay-tinapay na lang. Dahil day off naman ngayon, ililibre natin ang ating sarili. Kakain tayo ng masarap. Kaya sa mga OFW dyan na katulad ko, kumain din kayo sa labas, ilibre nyo rin sarili nyo. Reward natin yon dahil masipag tayo. Siya nga pala mga karepa, eto nga palang kainan na to ay tinitimbang yung aming kinuha ng mga pagkain. Tapos doon mo malalaman kung magkano yung babayaran mo. Sa may isang plato nga, iba-ibang mga pagkain na pwede mong ilagay, pwede kang mamili ng kahit ano. Pero syempre, kapag maraming ilagay mo, asahan mo, malaki rin ang babayaran mo. Ang mga example nga pala ng mga pagkain nila, meron silang fries, pork steak, iba't ibang klase ng mga pansit, meron din silang Shanghai, at vegetable salad. Grabe mga karepa, sobrang busog ko at napakasarap ng pagkain. Pagkatapos namin kumain, nilagay na namin yung mga pinagkainan namin sa mga lalagyanan. Dito kasi sa ibang bansa, self-service talaga. Dahil tapos na nga kami kumain, mamimili na kami. Dumiretso muna kami sa mga appliances. Si pare nga pala ay bumili ng razor. Tapos ako naman ay tumitingin ng aking blower kasi nahihirapan ako kapag naliligo, pinapatuyo ko pa yung buhok ko bago matulog at bago rin pumasok sa may trabaho. O ayan, sa wakas may blower na ako sa buhok. Sunod naman ay dumiretso naman kami sa mga bilihan ng mga sapatos. Nakasale daw ngayong araw na to. Si paring Lakay ay bumili ng pangalis ng sapatos. Tapos si paring Herbert naman ay bumili ng pangtrabaho niya. Pagkatapos nga ay dumiretso naman kami sa may house dahil sale din dito. Titingin din kami ng mga damit. Konti lang kasi yung mga pangalis ko. Kaya titingin-tingin kami ng mga pwede namin bilhin na pwedeng suotin sa winter at pwede rin para sa summer. Medyo malapit na rin pala ang summer dito kaya tumitingin-tingin kami ng mga t-shirt at sakto. Nakasale siya at mura lang. Ito ngayon natipuan ko, dirty black siya tapos yung kanyang design ay merong green. Dahil nakasale din yung pants, binili ko na rin. Ang laki kasi ng discount kaya sayang naman kung hindi ko bibilin, di ba? At kung minsan kapag sahod, bili rin tayo ng mga gamit natin. Pero tandaan, kung gagastos tayo, yung mga importanteng bagay lang ang kailangan natin bilhin. Kailangan natin magtipid para makaipon. Pero kung may sumusobra na sa may sahod mo, go, pwede naman mga karepa. Sunod naman ay dumiretso naman kami sa may craft. Sabi ng mga kasama ko, magaganda daw yung mga jacket dito, yung mga pang winter jacket. Pagpasok ko, minatipuan agad ako mga karepa. Ang ganda niya. Nakasale din siya, kaya binili ko na rin to. Medyo mahilig nga pala ako sa mga dark color lang. Sa mga ganitong kulay kasi, pwede mong mahanapan agad ang mga ipapartner mo na pants. Bigla ako napatingin sa may taas dahil may nakita kong winter jacket. Yung pwede kong suotin sa araw-araw kapag papasok daw sa may trabaho. Winter pa kasi dito mga karepa, kaya sobrang lamig pa. Mga 3 months na lang ay magsa-summer na dito sa may buong Europe. Kaya konting-konti na ang pagtitiis namin sa may lamig. Lumapit nga sa akin si paring Herbert at nakita niya yung jacket ko. Sabi niya ay maganda rin daw kaya gusto rin niyang bumili. O ayan mga karepa, parehas kami ng jacket. Yung dalawang sinukat kong jacket ay binili ko na. Pagkabayad namin, lumabas na kami at dumiretso muna kami sa may grocery store bago umuwi. Mamimili muna kasi kami ng mga pagkain namin na pwede namin baunin sa may trabaho. Napagaya tuloy ako kay paring Kenneth dahil tinuro niya yung mga donut na binibili niya dito. Masarap daw to. Sakto, bukas may babaunin na akong tinapay. Pagkatapos namin namili, lumabas na kami at naghintay ng aming taxi. Medyo late na at wala ng biyahe ng bus. Makalipas ng 50 minutes ay dumating na rin yung taxi na tinawag namin. Tapos nilagyan na namin yung mga gamit namin sa may compartment para makauwi na rin. At siya nga pala mga karepa, birthday ko nga pala noong February 5. Dahil meron kaming pasok, hindi ako nakapaghanda. Kaya sabi ng mga kasama ko, bilhin lang daw ako ng pizza tapos yung inumin. Goods na daw yung para sa kanila. Magluluto sana ako ng spaghetti. Ang kaso nga lang, medyo pagod na ako at di ko na kaya magluto pa. Yung mga inumin pala namin ay nilagay ko na sa may labas. Mga ilang oras lang ay lalamig na rin to. Meron nga palang dumating ni bisita. Tropa pala siya nila parang Roldan at parang Herbert. Ito nga lang pala yung handa ko, pizza saka inumin. Tamang chill lang kami habang nagkikwentuhan. Yung aming kwentuhan ay tungkol sa mga trabaho. Kung ano yung mga ginagawa namin sa loob ng factory. O mga karepa, hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat. At sa mga bumati nga pala ng happy birthday sa akin, maraming salamat din po.